Hey guys! Welcome back to another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's episode, i-share ko na sa inyo yung steam egg na ginagamit ko sa mga goldfish natin. Ito yung food na pinagpa-power feeding ko sa kanila pag nasa grooming stage sila. Ito yung isa sa mga reason kung bakit medyo bulky at mabilog yung mga goldfish natin. Marami tayong makikita sa YouTube na tutorial kung paano gumawa nitong steam egg na to dahil sobrang dali lang niya at sobrang beneficial para sa mga alaga nating isda. So, eto yung ipapakita ko naman sa inyo yung version ko ng steam egg. So, kung gusto mo makita, just keep on watching. So, hi guys, bali ito yung mga gagamitin natin sa steam eggs natin. Nandito yung mga quality pellets natin, tapos nandito yung mga color enhancing. So, meron tayo ditong Ultimate Sinking Pellet from JB Aquaponics. Tapos syempre yung Hulks, tapos yung Max Flow na pang goldfish, tsaka yung Okiko Platinum. Tapos dito naman sa kabilang side, meron tayong Astaxanthin Flakes na JB Aquaponics din. Flakes lang yung available sa akin kaya ito na yung gagamitin ko. Tapos, itong spirulina tablet. So, dun natin gagamitin. Dudurugin ko na lang nitong Almirez. Tapos, bumili ako ng Vitagold na super strength vitamins. Ayan. Nabili ko to sa pet shop ng 200 pesos. Tapos, syempre, yung egg, tsaka yung wheat germ. Itong wheat germ, hindi ko talaga alam kung saan siya nag-e-effect. Kung sa body ba, or sa fins, or sa coloration. Pero sabi nila, beneficial din daw tong wheat germ para sa mga isda natin. So, bumili ako nito for only 35 pesos sa mga agri-feed supplies. So, ayun, ito lahat yung ginagamit ko. So, kung iniisip nyo na bakit sobrang dami, kasi kumbaga, hindi naman laging steam eggs yung pinapakain ko sa isda ko. Kumbaga, treats lang nila to. Kumbaga, parang snacks lang nila. So, kumbaga, ito yung food nila na compound sa isang pagkain. Pinag-halo-halo sila kasi kapag hindi ako gumagawa ng steam eggs, sila rin naman yung mga pinapakain ko alternate lang. Kumbaga, pinagsama-sama ko lang sila sa steam eggs. So, simulan na natin gumawa ng steam eggs. So, first step is yung i-prepare natin yung Almirez. Kasi lahat tong product natin ay dudurugin natin into powder. Pwede rin naman kayo gumamit ng blender or grinder kung meron kayo. So, ito lang yung available. Kaya ito muna gagamitin natin. So, dudurugin natin siya into powder bago natin isama sa eggs. Tapos, magsalang ng tubig sa kaserola, tapos buksan ang kalan sa high heat. Pagkatapos, takpan at hintayin kumulo ang tubig.
Tapos, kapag gumukulo na yung tubig, ilagay na yung steamer. Ito, gumawa ko ng steamer gawa sa screen. So, yan. Tapos, ipwesto na natin yung steam eggs natin. Tsaka, i-cover. Tapos, pinaan yung apoy into low heat. Tapos, kapag okay na, mag-alarm ng 10 to 15 minutes. After 15 minutes, ayan, patayin na natin yung apoy. Luto na ang ating chocolate puto. Ayan, ito itsura nung steam eggs natin. Ayan, well done siya. Pero, pwede nyo nang tanggalin to dito sa steamer. Pwede nyo ring wag muna, tapos hayaan nyo lang siyang medyo mag-cool down. Pero ako tatanggalin ko na kasi medyo okay naman na siya. So, ayun. Tapos, ayan. Medyo pag-cool down lang natin, tapos pwede na natin ipakain sa goldfish natin. So, ito na yung finished product natin. So, lumamig na siya. Sabi ko, well done lang yung gusto ko, pero naging very well done. Pero sakto pa rin naman, ayan. Akala ko kanina puto to, pero mukha siyang beef patty. Mukha siyang burger patty. Ayan yung kinalabasan niya. So, pwede naman bawasan nyo yung time ng pag-steam nyo, pero depende sa inyo yun. Sa akin, okay pa rin naman to kasi marami lang tong feeds, kaya naging ganyan yung texture. Kumbaga, mas marami yung dry mixture niya. Kaya naging ganyan. Pero kakainin pa rin naman ng goldfish natin yan. So, ayun. Susubukan na natin magpakain ngayon ng steam eggs sa ating mga goldfish. May mga goldfish na kapag bata pa lang, medyo choosy sila sa pagkain ng mga steam eggs. Gusto nila kadalasan live foods, tubifex, or frozen bloodworms lang. Kailangan lang natin na maging masyadong maingat sa pagpapakain ng steam eggs dahil kapag nasobrahan natin ang pagpapakain ng steam eggs, malakas itong mag-pollute ng water na pwedeng mag-cause ng ammonia buildup. Pero lahat naman ng uri ng pagkain ng mga isda natin pwede mag-cause ng pagka-pollute ng water. Kaya ingat-ingat lang. Itong steam eggs natin, hindi ko lang sa goldfish ipinapakain. Pinapakain ko rin ito sa mga balloon mollies ko kasi maganda rin talaga yung nagiging effect sa growth ng mga balloon mollies ko at mollies. Pero syempre, hindi naman yung fresh na gawang steam eggs yung pinapakain ko sa kanila. Kapag lang sa tingin ko, medyo malapit nang ma-spoil yung steam egg na ginawa ko para sa goldfish, yun, yung mga leftover na hindi naubos ng goldfish ko, yun yung ipapakain ko sa mga balloon mollies at mollies. Bukod sa paggawa ng steam eggs na merong feeds at iba pa, pwede ka rin gumawa ng steam eggs na meron lang color enhancing gaya ng astaxanthin, steam eggs at spirulina tablets, steam eggs at multivitamins, o kaya plain na steam eggs lang. But syempre, mas may advice ko na mas maraming nakalagay dun sa steam eggs mo, mas okay. Pero syempre mag-a-add ka rin ng dami ng itlog na gagamitin mo. Depende sa dami ng goldfish na papakainin mo. Usually, ang steam eggs kadalasan nagtatagal ito ng 2 to 3 days kapag nakalagay sa refrigerator. So, ilalagay mo siya sa malinis na tub, siguraduhin mong airtight or yung cover niya hindi masyadong napapasukan ng hangin para mas matagal yung buhay. Tapos, tsaka mo ilagay sa refrigerator. At syempre, wag nating kakalimutan maglagay ng label sa ating steam eggs kapag nilagay natin sa ref kasi baka maitapon or worst, makain ng tao. So, yun lang guys. Yun lang. Ganun ko lang ginawa yung steam eggs ko para sa mga goldfish ko. So, yun yung sarili kong version. Pwede kayo magdagdag pa doon or pwedeng magbawas kayo. Depende sa mga resources nyo. Tapos, kung ano sa tingin nyo makakatulong mag-grow yung goldfish nyo at makakapagpaganda ng coloration at fins, pwede nyo rin yun idagdag. So, yun. Kanya-kanya tayong style kung paano natin gawin yung steam eggs natin. So, bago tayo mag-end, shoutout muna dito sa mga tao na to. Salamat po sa panonood ng mga videos natin. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa mga questions nyo. Huwag nyo kakalimutang i-comment down below. And yun lang. Sa mga bago po, don't forget to subscribe and like and share this video and click nyo na rin yung bell button para sa mga susunod pang episodes.